Aabot pa sa 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago po matapos ang taon. Ayon yan sa Pag-asa. At sa Kalumpit, Bulacan, hindi pa rin nawawala ang baha. Isang residente ang nalunod. Saksi, si Mark Salazar. Halos bubong na lang ang kita sa ilang bahagi ng Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. Wala nang ulan pero hindi pa rin humuhupa ang baha kasunod ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mahigit 1,400 na bahay ang lubog pa rin. Kung hindi pa po tayo magpapapump out or magpapalimas papunta sa ilog ng Pampanga, hindi na po matutuyuan yan. Dati po hindi binabaha ang lugar na to. Ngayon po, hindi na po natutuyuan ng tubig. May mga lugar nga na matagal nang inabandona dahil hindi na nakabangon sa mga dati pang baha. Maraming residente ang nasa bagong gawang evacuation center pero nakakaligtaan lagyan ng banyo ng kontraktor ang gusali. Hayaan na yan ayon sa barangay dahil mas kailangan nila ang diking Pananga sa Pampanga River na national government lang ang makakagawa. Yun nga po, malaking gastos po dahil mula po Pampanga, Apalit Pampanga hanggang Makabebe Pampanga, sako po yun, iaabot po yan ng mga 3.5 kilometer. Opo, sa Bigilao. Less than 4 kilometer po siguro. Unti-unti po pong nagtataas nga po ng riprap. Ang problema nga po, yung unang gawa po ng riprap, may kababaan po. Hanggang dibdib naman ang tubig sa barangay May Sulaw. 2 linggo na ang baha roon. Gayon din sa barangay Gatbuka at sa barangay Frances. Ang hirap lumabas, kaya pagka lalabas ka, gawin mo ng lahat. Diretso pa yan. Malalim to sa kanila. Dito, hindi masyado. Pero higit sa perwisyo ang sinapit ni Aling Karen. Nalunod kahapon sa baha ang kanyang asawa. Natisod po siya. Natisod na po ito. Nalulunod po. Hindi po agad-agad dumadating yung mga rescue. Gawa nga po ng baha. Sa datos ng NDRRMC, hindi bababa sa 34 ang napaulat na patay dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon sa Pag-asa, habagat ang kasalukuyang nakaapekto sa bansa at maaaring magdala ng pag-ulan. Nasa 16 na bagyo pa ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon. So 2 or 3, August 2 to 4, September, October 2 to 4, 2 or 3, November, December 1 or 2, and then January 0 or 1, chances ng ating tropical cyclone occurrences during the forecast period. At based on historical record, medyo mas nakakaranas po talaga tayo ng maraming bagyo pagdating ng July, August, and September. Asahan din daw na karamihan sa mga bagyo ay magla-landfall. Yung pong mga bagyong ito ay mostly ay landfalling, crossing tropical cyclone, lalo pagdating po ng September, October, November, December. May mga nagre-recarb po ng mga bagyo, although may mga possible na mga landfalling ng mga bagyo dyan po sa may parte ng Luzon area at this time of the year. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.